Mga kapatid, meron dumating emergency, kumbaga sa hospital. Ito pang ICU. Kaya hindi na namin pinaandar. Pero ipaparinig ko sa inyo yung tunog, yung sobrang ingay at parang makakalas na po yung clutch pan nitong ano po na to, Raptor. Raptor ba to? Ayan. Ma'am, saan po ba galing yung sasakyan na ito? Saan pa galing to? Galing pa yan ng Cavite. Cavite So, po. opo, then si Sir po, yung may-ari, is follower niya kayo, matagal na. So, gusto niya dito ipadala sa inyo. Pero ikaw ma'am galing ka rin Cavite. Sa Taytay ako. Taytay. So sino po nagdala nito? Ako. Dinala sa inyo sa Yes, Taytay. Oo. Kaano-ano niyo po yung may-ari, ma'am? Friend. Friend niyo po. Nasaan po siya ngayon? Nasa abroad? Yes, nasa Ayun, abroad siya. nasa abroad. O sige. Papakinggan lang namin, ma'am, at ipapakita ko sa sa video yung problema po nito. Palibasa wala nang malagyan dito sa loob. Kaya dito na muna nakaharang. Siga po ito Pero yun nga lang, pang emergency siya. Dadalin muna natin sa ICU. Akin na muna yung susi. Jomar, halika rito. Ikaw ang dakilang extra. Bilis. Ikaw ang mag-start. At pakikinggan namin yung ingay. Saka makikita rin naman yung problema nito. Halika rito. Boss Wing. Push start yan. Dapat nakaapa ka sa preno. Ito na pala si Paring Jun Paring Jun. Sige, start mo. Paano, no? Pati yung pump, water pump? Hindi na, pump. Yung pan, ano? Patay na, Jomar. Okay. Ayan. Halika. Paring Wing. Tingnan mo to, itong ribaba ng aluminum, nagkakaskasa na, Rex, ikaw naman, mabilis ka. Ayan, tanggalin nga natin. Ang daming ribaba ng aluminum. Ma'am, pakita ko sa inyo to, Dito, ma'am, akit ka rito. Ayan. Tingnan nyo yung mga puti-puti na yan, Ayan, yung aluminum yan. So doon, nagme-metal to metal na. Yun. Yung umiikot. Dito, ma'am, pwedeng yung water pump, pwede yung pulley, pwede yung mismong mechanism nung pan natin. O kaya yung tensioner. Malaki din kasi yung tensioner nito So, yun yung problema. Kung ito napatagal-tagal pa, talagang mag-overheat kayo. Okay. Buti, kanina ko lang naman narinig na sobrang ingay. O kanina lang. Oo. Kaya pala. Kaya medyo na alarm ako. Pero may tanong kayo sa akin, ma'am, kanina, bakit kaya nasira? Ayun po, bakit po kaya nasira? Ford Sabi ko. Kasi bago pa to, 2021 model. Tapos, ilan lang tinakbo? Wala pang 60,000. Wala pang 60,000. Oo, tapos ganyan na yung nangyari. So ito, buksan lang natin, ma'am, para maipakita natin doon mismo sa may-ari din ito. Nasa cellphone siya kanina, nag-uusap kami. Nasa abroad. Ngayon, at least makikita niya kagad yung issue. Kaya lang, Sabado kasi ngayon, bukas wala tayong mabibilan ng pyesa ng Ford. Kay Ford Master o kaya kay Fordland. Monday na to mabibilan ng pyesa. Saka malalaman natin kung magkano po ang halaga. Malakas din ang no? Sapit dito. Try mo natin ito. Ito. Ito, tingnan nyo yung palag nung Hindi water pump to So itong mismong assembly ng Assembly, oo. assembly nitong pan. Tingnan nyo Yan, maluwag. Kita nyo, bumigay na yung bearing niyan. Okay. Hanggang doon sa serpentine belt. Ayun So bearing nung pulley. Okay. Bearing nung pulley. Ito, yung mismong assembly nitong pan ang bumigay. Kaya may mga ribaba ditong naglabasan. Yun. Ang tanong ni ma'am, bakit bumigay? Ford mabuti pa yung yung Hilux nung nung contractor mas malaki na kinita noon pakita mo yung contractor kahit magpa-general overhaul yun, malaki na kinita nung contractor. Ito 60, wala pa 60,000 Bigay na
So talagang ano to, pang... Kasi Ford po. Wala naman po sa usage na Ano po meaning ng Ford? mayaman. Can't afford. Yung mga may-ari po ng Ford, can afford nilang gumastos. Save by the bell pa rin to, no? Kasi kung paanda rin pa to ng malayo, lilipad tong LEC na to. Sabay na yung overheat, sabay na yung masisira yung mga pyesa dito sa loob. Kasi bibitaw yan ng biglang malakas eh. Buti na lang, nadala pa rito. Ayan, naku, gastos na naman na may-ari nito. Litaw naman yung problema. Alam kaagad nila. Kahit nasa abroad sila, alam kaagad nila. Kaya siguro dumarami yung dinadala dito eh. Kasi pag dinala, pinapakita kaagad natin yung problema eh. Parang yun nga, yung contractor na yun, naputulan ng glow plug yun eh. Eh sabi nung talyer, no? Okay naman daw. Ginamit pa niya ng ginamit. Kumalso ngayon, yung ganyang kaliit na pyesa, kumalso doon sa piston, saka doon sa barbula. Ayan, general overhaul tuloy. Yung Hilux na yon. So ito, naagapan kaagad, doon lang ngayon tayo magko-concentrate doon sa sira na yon. Kaya pag may naramdaman kayo na umingay kaagad, no, yung kakaibang ingay, hindi normal sa sasakyan yon. Ipa-check nyo kaagad. Sir Junjun Mira Rosales. Oh, si Sir Junjun, may-ari nito, nasa Saudi. Nagyegera doon, pero to kausap ko siya ngayon, oh. Dito lapit mo. Oh, yan si Sir Junjun. Kita ba? Oh. O sir, yan po, live po tayo. Ay, na-recording po tayo sa vlog ko. No? Eh yun, nasira itong yung assembly nitong clutch pan mo. O, buti na lang nadala pa dito kasi kung hindi, talagang malaking damage to. Kaya lang, hindi ko pa alam yung kinakabitan mismo kung anong na-damage doon. Kung sa parting engine may na-damage, i-update po namin kayo yung kinakabitan mismo nung pan assembly na yon kasi hindi pa natin nakakalas eh. Gusto ko muna maipwesto doon sa loob. Ano po, Sir Jun? Opo, ingat po kayo dyan sa Saudi ha. Pero wala pa po bang putukan dyan? Wala pa po. Wala pa naman bumabagsak dyan. Wala pa po. Meron. Aba, meron na raw bumabagsak doon. Ako, delikado po ha. More prayers po, Sir Jun ha. Oo, more prayers po. Sige po, ingat po kayo dyan. Ingat po. Mga kapatid, update lang po dito sa minivan, dito sa ang tawag dito, every wagon, no? Medyo natagalan lang kasi yung ating fabricator namatay yung kanilang nanay. Yung fabricator ko po saka yung electrician, magkapatid sila. Pero yung fabricator nakabalik na dito sa Antipolo kaya ito na-mount na po yung manibela natin. Ito tingnan niyo. Yung lamang po yung hinihintay ko. So mounted na po itong manibela, yung ating EPS. Electronic power steering. Yan, mounted na po ito. At ay kukonekta na lamang yan doon sa kanyang steering column, pababa na, doon sa ilalagay kong rack and pinion dito na standard, na left. Kaya mawawala na po yung maraming ikot nito. Ayan, electric power steering na po ang ilalagay natin dito po sa mini wagon po. Every wagon. Ayan, nalilito ako. Hintayin nyo lamang po, tuloy-tuloy na ang trabaho dito. At pagkatapos nito, wiring na lang, gagamitin na natin itong standard na left na manibela. Tatakpan na lang natin yung Kia na yan. Tatakpan natin. No? So dito, nandito na yung signal light, pati yung headlight. Tapos nandoon naman yung wiper. No? Lahat ng mga para doon sa kanan, nandoon na po yun. So ito na po. Malapit na po ito doon sa may-ari nito. Next week, doon na tayo sa electrical pagdating po ng aking electrician. Oh, anong problema mo? Gano'n na naman, sir eh. Ha? Gano'n na naman. Ganun na naman. Mas makinis to. Oh, dinugtungan na naman oh. Yung suksukan ng dipstick, dinugtungan niya. Malamang ito, may pumping oil to. Yun na nga po. Oh, tumatalsik yung langis dito. Alam mo to. Ayan. Tumatalsik yung langis dito. Ngayon, para mawala yung talsik, dinugtungan to. Ibig sabihin, nakalubog na yan sa oil. Wala talagang talsik yan. Kasi pag umaandar ang engine mo, ang oil, nababawasan to kasi nga sumicirculate sa makina yon. Kaya ang oil mo kakaunti lang dito. Tumatalsik yun, kaya hinabaan. Anong unit ba to? Yung sportivo. Sportivo? Linga, tingnan nga natin. Ano bang unit to? Tingnan natin, sportivo na yan. Sa dulo? So itong sportivo na to, mga kapatid, ang gagawin dito, magpapalit ng collar gasket. Pakibuhat mo nga itong crankcase. Ito sakit ng sportivo, ng crosswind. Yung taga sa pagitan ng makina sa kanong transmission, minsan hindi lahat nagiging problema sa crankshaft oil seal.
sa collar gasket ito. May gasket ko dito. Yan, may gasket din dito. Eh bakit tinawag na collar gasket? Kasi parang collar to, oh. 'Di ba? Ito collar, Coelho. So ito 'yon. Kadalasan ito yung nagiging problema. Yan. At yung isa naman dito. Kaso mga kapatid, may nakitang chismis si Ron. Itong suksukan ng dipstick, pakiabot mga Christian. Ayun pala. Okay, ito 'yon. Dito yan. Yan. Dapat wala ito. Itong dinugtong na yan. No? Para talagang masusukat mo ng tama yung oil. Nasaan yung dipstick? Christian, pakiabot nga. Ito ang problema dito. Para maitago mo yung issue ng tilamsik dito, pati yung blow-by, para maitago yan, hahabaan nila to. Eh syempre nga naman, pag hinabaan mo to, nakalubog yan sa oil. Pag nakalubog to sa oil, wala talagang uusok yan, wala ring titilamsik. No? Kaso, ang malaking problema dito, hindi ka makakasukat ng tamang langis dito. No? Kaya ang gagawin mo lang dito, mag-change oil ka kung 4.5 yan, no? After 3 months, after 4 months, kung walang mga tagas, change oil ka ulit, 4.5 din. Pero kung nagbabawas ng langis ang engine mo, hindi mo to masusukat ng tama. Tignan nyo kung bakit. Ito. Christian, pakihawak. Baka mo. O, ayan. Okay. Dito. O. Eh, hindi naman papasok dito yung langis eh. Ha? Ayan o. Kaya nga dito, makikita nyo yung sukatan. Ito, yung pangalawang butas na yan. Yung pangalawang dot. So, doon sa original niya, ayan o. So, puno ka na. Ito yung full. Pag dito, mababa. Kaya malalaman mo na meron ka pa palang natirang langis dito. Kung ang masusukat mo dito. Hindi naman ibig sabihin, wala ka ng langis pag dito ka nakasukat. Kasi ito nga eh. No? Dumiretso pa to mismo doon sa oil pan eh. Ito yung oil pan niya. Kaya meron ka pang langis na natitira dito. Yun nga lang, mababa na yung level nun. Kaya ito, hindi to makakasukat ng tamang level ng langis. Tanungin natin yung mekaniko, ilan na nakuha mong langis dito? 3 lang po, sir. Lakas mo! 3 lang po. 3 lang. Eh di masisira nga makina mo. Biyahe ka ng biyahe, akala mo, puno yung langis mo, tama ang level, yun pala, 3 lang ang nakakarga sa engine mo. Kasi hindi ka talaga makakasukat ng tamang langis. Ngayon, Ron, kailangan matawagan yung may-ari nito. Kailangan malaman niya to. No? Para, baka naman sabihin niya, tayo gumawa nito, baka nabili niya lang to, hindi niya alam to, so kailangan tawagan. So tawagan mo, explain mo sa kanya. At sabihin mo, nailagay natin to sa vlog. Ang pinakamaganda dito, tatanggalin yan. Dahil kung talagang siya blow-by or may pumping oil na, makikita niyan dito. So yun yung pinaka-the best. Dapat to tanggalin. Kung talagang, ha? Injection pump. Overhaul din ang injection pump dito. Okay. So dito, kailangan tanggalin para makasukat ka ng tamang langis. Ngayon, kung hindi papayag yung may-ari, na-explain na natin kung anong pwedeng mangyari, basta every time magche-change oil ka, yun ang sukatan mo. Maglalagay ka ng 4.5 after 2 months, 3 months, 4 months. Kung kailan ka mag-change oil ulit, dapat palaging 4.5 ang ilalagay mo. Saka ka ngayon susukat. Malaman mo, maging basihan mo ngayon, yung tuwing bagong change oil, yun ang babasihan mong sukat ngayon ng iyong level ng langis. Okay mga kapatid, bili na kayo. Hindi po binibenta to. Ito ang mga lumang sasakyan. Toyota Revo, tapos crosswind na luma. Binadilip. Badilip lang po yan. Tapos palit ng mga malalaking gulong. Ito ay naka 235/75 na rin po ito. Na rim 15 na gulong. Maging itong isang crosswind po na ito. Panlaban sa baha. Kung may mga luma kayong sasakyan, pwede nating ilip, tamang paglilip, at hindi kayo maaksidente. Dahil napakagandang i-drive ng mga sasakyan na ito, swabe siyang patakbuhin. Kaya kahit lumang sasakyan nyo, mapapakinabangan nyo pa rin po. Ito po ay Toyota Revo na naka 7K na engine. Sige nga, abante mo nga para makita natin yung ganda. Sige. Yan. Okay. Kuha na mo, Glenn. Kuha na mo hanggang likod. Oh. Yan. Okay, tapos ito naman yung crosswind, Glenn. Kuhanan mo. So, dito ka sa side na to. So, yan. Ito. Napakaraming problema nito kasi ito ay halos na junk na itong sasakyan na ito. Inuunti-unti namin. Pero tapos na kami sa pagpapaganda sa kanya, pagbabadilip sa kanya, nandun na lamang kami sa electricals. Kasi sira din po ang panel gauge nito.
So yung mga pangilalim, naayos na rin namin. Merong konting ingay na lang doon sa kanyang propeller. Ito pa rin Jun. Ito yung pangalawa. Oo, mga Number 2 mo to. Oo. May number 2 ka ba? Meron ba? Hindi kasi yung unang ginawa mo, yung binlog ko na yun, yung D-Max na maroon. Oh, yun walang problema makina noon. Pero hindi pala, mas marami palang problema kasi puro tagas, puro leak. Ang ginawa natin doon, binaba yung makina para maayos talaga, bili tayo ng overhauling gasket. Oh, yun ang ginawa namin doon. At enjoy na po yung may-ari. Eh dahil po doon, dinalan niya ngayon yung pangalawang D-Max niya, kaya sabi ko, may number 2 ka ba? So ito yung number 2 ni Paring June. Ito, nakababa na yung makina, oh. Oh, natakpan na pala eh. So ito, para sigurado mga kapatid na mawawala talaga yung mga tagas, wag na kayong manghinayang. Pa-pull down nyo ang makina kasi napakasikip doon sa engine bay para tanggalin mo yung mga tinatagasan ng langis. Kaya ito, mas mabuti pa, ibaba ang makina. Kaya yan, bago na rin po ang mga gasket niyan na pagpapalitan na yan. At syempre, kasama na rin yung linis po ng manifold niyan. Kaya pag ito, ikinarga namin, parang bago ang engine mo. Lipat ka dito, Glenn, sa kabila. So ayan, lahat po yan, papalitan na po yan ng mga gasket. At ito, bago na po yung mga gasket niyan hanggang doon sa ilalim. Kaya maiiwasan po yung pagtagas ng langis. Kaya magiging okay na. Sir, okay na po kayo? Salamat po. Opo, salamat. Ayun, kaalis na po. D-Max din. Mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Ito naman yung Montero ni Kuya Ditz, yung nasa Los Angeles. Ito, malinis na, oh. Kagabi, naku, sobrang dumi nito. Papakita ko po sa inyo. Ayan, tignan nyo, sobrang dumi niya, no? Grabe, punong-puno ng soot, punong-puno ng carbon. Maging itong kanyang intake manifold. Kaya pala, mayroong usok itong Montero na to. Pero ang kagandahan, Kuya Ditz, yung inyo pong makina, hindi pa talaga na galaw ng iba. Matitigas pa lahat ang mga tornilyo. Ibig sabihin, ay B pa siya. Kaya, nung binubuksan namin to kagabi, nakita namin yung dumi niya. Sobra talagang dumi, no? Nung inyong makina. Kaya ito, malinis na to. Mamaya, yung panggabi natin, isasalpak na po ito. Meron po kasi kaming night shift, no? Si Dom, si A, saka si Jomar. Ngayon, yun naman pong patrol na pangako ko, ay iba-vlog ko rin po. Ito po, nakalas na rin po namin yung kanyang makina at nililinis na po yung kanyang intake manifold. Yan. So ito yung kanyang intercooler. Tapos doon po ay nililinis na rin namin yung mga nakalagay pong pyesa rito. Para po kay Mr. Bernardo, kay Ma'am Bernardo, ito na po yung inyong makina. Ongoing po yung aming pagki-cleaning po dito. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking mga vlogs. Hinay-hinay lang din po kasi po karamihan ng nakakausap ko ng mga seniors, talaga pong pinagpupuyatan po yung aking mga vlogs sa kapapanood po sa akin. Huwag po kayong masyadong magpupuyat, delikado rin po yan sa ating health, sa ating kalusugan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Happy birthday sa aking nanay, Nanay Estrelita Usi Biray de la Merced. Bukas po, nandiyan kami sa lugar mo, Nanay. Magkita-kita po tayo, magdadala po kami ng masasarap na pagkain. Happy birthday, Nanay! Kita-kita po tayo bukas. Magandang hapon po sa inyong lahat.